mga kakulto. So, nakakainis yung nag-upload ako sa 5, yung vlog namin ni Mami Kuana. Tapos, siya, nag-automatic auto-dub ng AI. Tapos, nakita ko na lang after 8 hours na kasi usually, in-schedule ko siya ng 12 AM dito. Natulog ako 11 PM kagabi. Tapos, pagising ko kanina, nung nakita ko mga 8 AM na, sabi ko, ba't nagagalit yung mga tao? Tapos, nakita ko, nung inano ko yung kasi pro negative yung comment. Sabi ko, nung chinek ko, naka-AI, tapos nag-English, ganyan na parang, nagulat ako, sabi ko, ano yun? Sabi ko, ba't naging ganun? Nagulat talaga ako, wala akong idea. Yun pala, may new feature yung YT na yung auto-dub. So, dapat i-antik mo yun doon. So, ngayon, okay na, pinagawa ko kay Kuya Bel. Kasi, kailangan sa laptop or computer mo gagawin. Wala naman akong wala akong laptop or computer. Meron ako yung binili ko kay Sol, kaya lang, hindi ko pa siya nasa-set up, wala pa. Tapos, mahihirapan ako kasi kukunin ko pa yung account ni Kuya Bel. Nakalimutan ko na yung password nun. Yung password ng YT ko dito, nakasave lang, hindi naman nagagalaw yun, ganyan. So, ang topic natin ngayon, hindi yun. Na-i-chika ko lang yun kasi gusto ko lang i-chika. Kasi, gulat na gulat ako. And gusto ko nga mag-live sana sa 5 ngayon, kaya lang naka-live si Kuya Ruel. So, anyway, gagawa tayo ng sarili nating topic dito sa Ayamari TV. At ang ito-topic natin ay ang nagastos ko sa New Zealand. Actually, sobrang ang daming, noon pa, nung nasa New Zealand pa ako, matagal nang nire-request ng tao na gumawa ako ng, yung kung magano, para may idea sila, ganyan. Kaya lang, alam nyo naman, ang schedule ko, hindi kinakaya. So, ngayon, yun ang gagawin natin. Isinend ko sa WhatsApp ko. So, habang, siguro, siguro iaano ko dito, no? Dito ba? Ditong part or ditong part. Iaano ko yung i-add ko yung image para habang nagsasalita ako, may kopya kayo nung sinasabi ko. So, yung New Zealand namin na yun, honestly, ang kwento talaga niyan, dapat hindi talaga kami doon. Ang kwento talaga niyan, dapat Dubai kami. Pero, biglang sabi na lang, sabi ko, parang, sabi ko kasi kay Vesey, ayoko na ng country na maiinit. So, ewan ko, bigla nang sinabi, try mo kayang, mag-apply ng, ng visa sa New Zealand, sabi niya ganyan. Tapos, sabi ko naman, oo nga, sabi ko, pwede naman na pala akong mag-apply ngayon kasi wala na akong problema sa bank cert. Kasi usually, ang problema ko bank cert kasi kailangan pupunta pa ako ng BDO. Nagbago na ako ng mga bangko ngayon. Hindi na ako nag-i-stay sa BDO. Nagdi-digital bank na ako ngayon. Kasi, ang baba kasi ng interest sa sa local bank. Pero meron pa rin ako kasi safe pa din, di ba, pag may local bank pa na ganyan. Pero meron akong isang parang ginawa na na digital bank. So, mabilis kumuha ng bank cert. So, wala akong problema kung hingin yung bank cert, diba? Ganon. So, paano ko ba sisimulan? Thank you pala kay Vesey. Kasi, siya yung siya yung gumawa ng estimate expenses na to. Kasi, nire-record niya lahat ng ginagastos namin doon, binibili namin doon, ganyan. Kasi wala akong pakialam. Basta parang, basta mag-e-enjoy ako. Siya yung talaga yung taga-sulat. Kasi wala, gusto rin niya. Ganun si Bessie sa lahat ng travel namin. Meron siyang tracker ng expenses, kung magkano yung ganito, magkano yung ganyan. Lagi yon from Thailand, to Cambodia, to Vietnam, to Japan, to South Korea. Saan pa ba kami nakapunta? Mas marami siyang napuntahan. So, lagi yun. So, sabi ko, Bessie, send mo sa akin yan. So, thank you so much, Bessie. Love you so much. And, ito ang unang-unang expense, syempre. Ang unang-unang expense is New Zealand visa application. Yung New Zealand visa application, si Vesey, ang binayaran lang niya is 3,450.
yun talaga pag Pinoy. Kasi parang ano tayo eh. Meron tayong charge na wini-waive ng New Zealand. Hindi ko alam kung ano yun, nakalimutan ko na. Pero ako, hindi. Iba yung sa akin. Ang binayaran ko is 14,450. Kasi, hindi ko rin alam talaga kung bakit. Ang nangyari kasi, di ba, online yun, ano? Wala, fill up lang ako ng fill up. Tapos, ginagaya ko lang kung paano fini-fill up ng mga Pilipino. Kasi diba, may YouTube eh, maraming ano eh, marami kayo makita kung paano mag-fill up nun. Ginaya ko lang, ganyan. Kaya lang, lumalabas pa din sa akin, 14,450. Yung ano, kasi automatic eh, kapag sa huli payment, automatic yun. Meron yung charge na dapat i-waive niya, hindi na waive. Sabi ko, bakit kaya? Sabi ko, so inulit-ulit ko, 3 times kong inulit. And mahirap ulitin kasi ang dami mong fill upan, ang dami mong i-attach. Tapos, ilang beses kong inulit? 3 times, diba? Parang, yung unang-unang fill up ko, inabot ako ng whole day eh. Kasi syempre, first time kong mag-fill up, diba? Pero nung pangalawang fill up ko naman na, mabilis na kasi alam ko na yung mga ilalagay, alam ko na yung mga gagawin, ganyan. Kaya lang, inulit ko, binura ko ng binura kasi gusto kong ma-come up doon sa 3,450. Kasi sabi talaga na 3,450 lang talaga pag Pilipino ka. Ayaw talaga niya. So, ang ginawa ko, pinagpabukas ko kasi gusto ko nga ulitin ng ulitin. Kasi gusto ko siya, Diyos ko, 14,000 kumpara mo sa 3,450, diba? Syempre, ayaw akong ilabas yung 14,000 eh. Kaya lang ayaw talaga niya. So, feeling ko, ang nag-aano doon, ayaw niyang mag-push through. Kasi, may tanong doon eh, kung ano yung issuing country ng passport mo. Hindi kasi Philippines ang issuing country ng passport ko. Nigeria ang issuing country. Tapos may tanong pa doon, have you visited your issuing country? Parang nakabisit ka na ba doon sa issuing country ng passport mo? Eh, hindi naman ako nakabisit doon. Tapos, basta yung mga ganon. So, maraming tanong. Nasaan ako? Ganyan. Siyempre, OFW ako. So, feeling ko, gumagawa ka, nag-a-apply ka ng visa, tapos wala ka sa bansa mo, feeling ko, syempre, mas mataas nga naman yung cost, di ba? Tsaka siguro, nakakita yung IP address ba or something na wala ako dun sa Pilipinas. So, nag-automatic siya na 14,450 talaga yung lumalabas. So, wala, ginoo ko na. Kasi sabi ko, wala eh, ganun talaga eh. Ilang beses ko nang inulit, parang 4 times ko pumatang inulit eh. Ayaw talaga eh. Gusto kong ma-push yung New Zealand kasi yung New Zealand, since college kami ni Vesey, sinasabi na namin yun. Una nga pa, joke lang yun nung college kami. Hindi naman namin alam na magkakatotoo pala. So, ayun, yun ang kwento kung bakit 14,450. Ang haba ng kwento, di ba? So, feeling ko yun yung nakaka-affect doon. Siyempre, nag-a-apply ka ng visa na wala ka naman sa country mo, di ba? So, siyempre, mas higher, di ba? So, yun na lang iniisip ko. Pero sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung ano yung reason kung bakit 14,450 mo lumalabas sa akin. Pero si Vesey and sa lahat ng Pilipino, 3,450 lang talaga. Pero okay lang, worth it naman. Worth it naman yun. Tapos, second na expense, syempre yung flight. So, ang galing ni Vesey sa paghahanap ng flight, may usually talaga, ang flight talaga is around 70k. Siguro mga 65,000 pataas, mga ganyan talaga. Ang galing ni Vesey kasi nakakahanap siya ng 48,000. So, yung flight namin is Philippine Airlines. Tapos, basta ano siya, dire-diretso na siya. So, ang flight namin is from Manila to Melbourne ata. Manila to Melbourne, Melbourne to Christchurch. And then, pabalik is from Auckland to Sydney, Sydney to Manila. So, 48,000. Ang galing ni Vesey doon. So, may mga partners silang airlines like Philippine Airlines namin siya binubook, pero yung partner nila is Jetstar and Air New Zealand. So, ano na yun? Package na yun. So, ang galing ni Vesey sa paghahanap talaga. Ay, so, the best talaga si Vesey, as in, super, bongga niya kasama mag-travel. Ang galing-galing niya sa mga tipid hacks, ganyan, yung mga pagkuha-kuha ng mga mura,
na mas makakamura, makakatipid sa ganito, ganyan. Ay, wala akong masabi sa best friend ko talaga, as in. Jetstar flight. Kasi, may isa kaming local flight doon. From Queenstown to Auckland. So, local flight is 4,150. So, yun. And then, katatlo kasi yung pinuntahan namin, di ba? Christchurch, Queenstown, and Auckland sa New Zealand yun. North and South Island yun, kaya medyo malalayo. Ngayon, nung nasa Christchurch kami, nag-hotel kami doon. Ang hotel namin sa Haka House, nasa 5,220. So, 3 days ata yun, 3 nights, ganyan. O, basta ganun, 3 nights. Mura lang. And, parang hostel siya. Pero, ang pinili namin, yung private. Yung meron kaming sariling CR. Pero, kung nagtitipid kayo, meron doon na parang may common CR doon, ganyan. Okay lang din naman. Malinis, sobra. Parang hotel din. Pero yung kinuha kasi namin, may private kaming CR. So, parang hotel siya. 5 to 20, which is mura kasi parang 2 nights or 3 nights kami doon. Not sure. Nakalimutan ko na. Basta mura. Haka House yun. Haka House Christchurch Hotel. And then, sa Queenstown, yun yung pinakamahal. Sa Queenstown, lahat ng about sa Queenstown mahal. Mapa food, lahat. Kung anong meron sa Queenstown ang mahal. Kasi sobrang ganda. As in, super ganda. Wala akong masabi. Nakita nyo naman yun, di ba? Yung mga videos, yung pictures. And, ang hotel namin doon is Ramada by Windham Hotel. Which is 9,750. So, 3 nights. 3 nights. 3 nights or 4 nights. Ganyan. Basta 9,750. Basta search nyo, Ramada by Windham Hotel. So, 9,750 yung binayaran namin. And, doon, actually, maraming tao doon na naghahanap talaga sila yung maganda yung view. Kasi kita daw yung mountains, kita yung ganito. Hindi nyo na kailangan maghanap as in. Kasi lahat doon, kahit saang hotel kayo na mapunta doon, kita lahat. So, wag na kayong humanap na, kasi ang mahal eh. Kapag kinuha nyo yung mga, itong hotel na to, best view, ganyan, agad, 20K agad, 20,000 agad. Kasi daw, kita daw yung lake, kita daw yung ganito. Ay, naku, wag na kayong maganon. Kasi, kahit saang hotel kayo, kita lahat. Diyos ko, parang lumabas ka lang ng hotel mo, ayan na yung bundok na may snow caps. Andito na yung lake na ganito. Lahat, kaya siya mahal. Kasi understandable, kaya siya mahal. Kasi kahit saan ka pumunta, parang painting. Ganon. Abstract Hotel sa Auckland. Okay din to. Kakaiba to. 3-2. 2 nights kami doon. 2 nights. Abstract Hotel sa Auckland. So, and then, ano pa? Klook transfers from Christchurch to Queenstown. Oo, kasi from Christchurch, parang ang transfer lang namin is through bus. Ang binayaran namin is 12,500. Pero may kasama ng tour ito. May kasama na siyang tour. So, ayun, sa Klook yun. I-search nyo lang, Klook transfer from Christchurch to Queenstown. 12,500. So, habang papunta kayo ng Queenstown, ibababa niya kayo sa mga scenic area, ganyan, mag-hiking, ganyan, hanggang sa gabi. From morning to, evening. Evening na kayo makakarating ng Queenstown. So, for me, worth it yung 12,500. Grabe, no, mas mahal pa. Mas mahal pa dun sa, sa local flight na 4,150. And then, Klook, Arthur's Pass Tour. Meron kaming isang doon, tour na sa Arthur's Pass. Sa Christchurch ata ito, or basta nasa Christchurch kami doon, which is 7,480. Ano to ha? Per person yung mga per person lahat to. So, 7,480. So, yun yung presyuhan. And, yun sa New Zealand, ganun ang mga presyuhan. Mababa, ang pinakamababa na is 7,000. Kada tour. Hindi siya katulad nung pag nag-Asia ka, pag mga Asia, meron mga 1K, 2K, pinakamahal na ata yung Disneyland, which is 3 to 4K, yung mga ganon. Pero dito kasi, ang mamahal, pero worth it. As in worth it. Okay lang. Sinasabi ko sa inyo, gastusan nyo, okay lang na gumastos kayo ng ganito kasi
Sabi ko nga sa inyo, parang first day pa lang, bawi na. Sinasabi ko na sa best friend ko na bawing-bawi ko na yung, bawing-bawi na yung binayad ka ako sa flight and sa hotel eh. Pero OA ako, pero totoo. Totoo talaga, promise. And dun sa video, hindi ganun yung nakita ko. Mas grabe pa kaganda. Ang masasabi mo talaga, majestic, magical, glorious, ganun talaga yung mga scene dun. And then, meron kami isang tour sa Queenstown. Happy Travels. Oo, sa Happy Travels. Doon kami, may parang tour na, na store, na, naghanap kami ng tour, yung Glenorchy tour. Naubusan kami sa Klook. So, naghanap kami doon, around Queenstown. And, Happy Travels yung, yung name niya. 5,775. Yung Glenorchy namin, yun yung may nakita akong cow. At yun ang pinaka-the best talaga, yun ang pinaka-highlight ko sa New Zealand, tsaka yung Mount Cook. And then, travel tax sa Pinas, 1,620. Ako, OFW, diba? Pero kapag OFW ka, magbabayad ka pa din kasi travel to. Hindi ka lang magbabayad kapag pupunta ka dun sa bansa na pinagtatrabahuhan mo. Pero kapag travel, magbabayad ka pa rin ng 1,620. Grabe, di ba? Sad life. And then eSIM, munti ka na kami mag-rent a wifi at nung rent a wifi is 5, nung tinanong namin is parang pag kinumpit mo dun sa 10 to 12 days namin sa New Zealand is nasa 5,330. Nakatipid kami sa eSIM, sa Klook, 945 lang. So, mag-eSIM kayo. Mabilis lang. Mabilis lang kung paano i-set up. And then, transportation is 5,705. Itong 5,007. Kasi meron doon magbabas kayo, ganyan. Habang nagtutour kayo, syempre kailangan magbus, kailangan mag-Uber, ganyan. Uber yung gamit nila doon. So, yung estimate ng transportation is 5,705 sa namin doon, sa pagstay namin doon. Nagstay kami doon ng mga parang 12 days kasi eh. Pero parang kapag tour, parang basta 10 to 12 days, ganun yung transpo. Which pa, mura na, di ba? Sa transpo. Mura daw. Food. May mga kasi kami, may mga actually tipid kami sa food ni Bessie kasi ewan ko ba, parang once a day lang kami kumakain. Tapos, ang daming natitira dun sa baba, kakain kami, pupunta kami ng ganito. Tapos, di na kami magugutom. Isang meal lang kami. And then, yung meal na yun, iti-take out pa namin yung, kasi ang lalaki ng serving. So, iti-take out namin, tapos kakainin namin sa gabi, or kung kailan kami magutom, okay na, ganun. Ang food namin, 12,930. Yun yung estimate ni Bessie. So, sa lahat-lahat ng yon, ang total without shopping and pasalubong is 120,475. Yun yung estimate. Pero, wala pa dun yung shopping and pasalubong. So, feeling ko, ako, naka 160, 170, ganyan. Which is okay na sa 12 days, di ba? Nakalimutan ko kung 10 days or 12 days eh. Basta ganun sa days na yun. So feeling ko, si Bessie mga ganun eh, mga 120, siguro siya mga kasi total without shopping and pasalubong. So siguro siya naka 130 to 140, ganyan. Ako siguro, mas mataas yung sa akin kasi magastos kasi ako. Magastos ako kung ano binibili ko. So, ako siguro mga 160 to 170. Yun. Mura na, diba? Kasi ilang days kami doon. 10 to 12 days. Mamaya i-confirm ko kung 10 ba or 12 days. Mura na, diba? So, 170. O, tas busog na busog ka pa sa mata mo sa mga nakita mo. Once in a lifetime. So, ayun lang. Thank you so much.
ano na ulit, sa Australia naman. Tatanungin ko naman yung kapatid ko kung magkano yung nagas naman sa Australia kasi wala ko idea. So, yun naman ang gagawin natin. So, yun yung mga expenses sa New Zealand. And thank you so much for watching. And this is not to brag ha, pala. Just to let you know. Hindi ito for bragging. Para lang ito sa mga magta-travel papunta doon. And para may idea kayo kung magkano. Ayun, I love you all. Bye!